Hello sa inyo! Today, I will teach you on how to achieve your true financial freedom and dreams faster. Gusto ko lang i-share sa inyo yung lahat ng natutunan ko based on internet kasi nire-research ko lang naman siya lahat and nag-a-attend ako ng mga trainings, mga webinars about how to achieve financial freedom. So, excited na ako na i-share to sa inyo and I'm sure makakatulong ito sa inyo. So dito ituturo ko yung ways step by step on how to achieve the true financial freedom. So I'll make sure na very interesting yung mga i-share na knowledge na natutunan ko. So let's get started. Una muna magpapakilala ako. I'm Roan Joy Tuyor. Fresh graduate ako. Ngayon naghahanap pa ako ng work para pang support sa business ko. Kasi simula pa lang nung bata ako na pangarap ko na talaga magkaroon ng sariling business. Ayoko kasi ng magtrabaho forever. So, high achiever kasi ako. Malaki yung pangarap ko kasi gusto kong magkaroon ng magandang buhay para sa family ko. Yung iba nga nagsasabi na hindi daw ako kontento sa simpleng buhay lang, sa maliit na bagay lang. Masama ba na maghangad ng malaki ng magandang buhay? 'Di ba hindi naman? Kasi sa panahon ngayon hindi sapat yung sapat na, 'di ba? So ayoko kasi ng ganito, ng rat race. Rat race is nagtatrabaho ka hanggang dun ka lang, hindi ka umuusad. Para kang yung rat na ganito. Paikot-ikot lang siya. Pero hindi siya nakakaalis kung saan man siya naroon. So, I want financial freedom. Gusto kong i-share sa inyo kung ano ba yung true financial freedom. Ano ba yung road to success. So, let's start the road to success. Una muna tatanungin ko kayo, what are your dreams and goals in life? Ano ba yung mga pangarap mo? Ngayon ba? May pangarap ka na ba? Ano ba yung gusto mong matupad paglaki mo? And how do you see yourself 5 years from now? Imagine mo 5 years from now, magiging ano ka? So, gusto ko isulat mo yon sa ballpen at papel kung ano ba yung mga pangarap mo. And 5 years from now, ano yung gusto mong maging? Tatanungin ko rin sa'yo, lahat naman tayo gusto nating maging successful. So, what is the meaning of success for you? So, isulat mo rin yon kung anong meaning ng success para sa'yo. Para sa akin, success is through achieving what are your goals and dreams in life. Kapag na-achieve mo na yung dreams mo, para sa akin, successful na ako. Una muna na dapat mong gawin is to believe in yourself is the first secret to success. So, kailangan magtiwala ka sa sarili mo na kaya mong gawin yung isang bagay na kaya mong maabot yung mga pangarap mo. So, habang patungo ka dun sa way na yon papunta sa success, marami kang mga obstacles na may experience. So, missing puzzles for obstacles. Parang ito yung way mo papunta sa success, pero mayroong mga missing puzzles pa na dapat mong punan para makapunta dun sa success na yon. So, habang papunta ka nga sa success,
marami kang mga failures na pagdaraanan. So, kailangan willing ka na mag-fail kahit ilang beses man yun. Ako, naranasan ko na mag-fail. I failed many times. Nung nag-start ako sa business ko, hindi siya ganun kadali eh. Kasi hindi ako naniniwala sa easy get rich quick scheme. Kasi I perfectly understand na marami talaga akong mararanasan na mga failures, tsaka mga obstacles. Feeling ko, it won't work out. Lahat ng mga ginagawa ko, feeling ko hindi gumagana para sa akin. Una kasi, dahil sa mga negative people, yung mga taong nagda-down sa'yo. Halimbawa na lang yung mga mahal mo sa buhay. Kung sino pa yung taong malapit sa'yo, yun pa yung nagne-negative sa'yo. Halimbawa, yung parents ko. Sinasabi nila sa akin, hindi ka na makikita dyan. Magfe-fail ka lang dyan sa business na yan. Siguro magtrabaho ka na lang. Kikita ka pa agad. So, 'di ba? Yung ibang mga taong malalapit sa'yo, sila pa yung mismong nagda-down sa'yo. So, naranasan ko rin yun. Lack of funds. Nauubusan ako ng panggalaw sa business ko. Puro na lang ako labas ng pera. Hindi naman ako kumikita. So, ganun, mahirap talaga. Kailangan mo talaga ng capital or funds pang support sa business mo. Lack of skills. Kulang din ako sa skills kasi wala naman akong alam eh. Newbie pa lang ako, nag-uumpisa pa lang ako. So, hindi ko alam kung ano ba yung tama na dapat kong gawin. Kasi, nag-uumpisa pa lang ako. Kailangan kong mag-aral ng mga effective strategies and skills na matututunan ko para maging successful ako sa business ko. Panghuli, wala akong mentor, no mentor. Ngayon kasi wala akong mentor. Kumikilos lang ako mag-isa. Nung nag-umpisa ako sa business ko, meron akong mentor na nagtuturo sa akin. Pero hanggang umpisa lang yun. Feeling ko sila yung makakatulong sa akin pero hindi pala. Bigla na lang silang nawala. Pero kahit na walang nagtuturo sa akin, wala akong personal mentor, nagte-take action pa rin ako. Naghahanap ako ng talagang mentors na may result na makakatulong sa akin kasi parang para sa akin hindi pa sila yung mentor na good example eh. Kasi wala naman talaga silang result. So paano ko makakatulong sa iba kung wala kang result? Hindi ka good example. 'Di ba? So let's proceed to next. So ganito. Ganito yung ginagawa ko, hataw ako ng hataw sa umpisa. Tapos nung kalagitnaan na, nahirapan ako, sobrang nahirapan ako. Kasi feeling ko hindi siya mag-work. Nag-give up ako. Nagpahinga muna ako. So ganito yung nangyari. Halimbawa ganito. Malapit ka na sana dun sa success na yon, pero nag-give up ka. Eto na eh, makukuha mo na siya eh. Kaso lang, nag-give up ka kasi nahirapan ka. Ito lang yung sasabihin ko sa'yo. If you give up too soon, you'll never know what you'll be missing out in life. So, advice ko, huwag ka sanang mag-give up kung ano man yung dreams and goals mo. So, dito na tayo. Ano bang ibig sabihin para sa'yo ng true financial freedom? A big part of financial freedom is having your heart and mind free from worry about what ifs of life. So, this is the meaning of the true financial freedom. Kapag na-reach mo na yung financial freedom,
Hindi ka na magwo-worry pa sa kung ano mang ibang bagay, hindi mo na kailangan magtrabaho, hindi mo na kailangan mag-worry sa ibang bagay. Yun ang true financial freedom. So, lahat tayo, yun yung gustong maabot. Pansin mo ito, nung bata tayo, we have the time and energy. Marami tayong time, tsaka malakas pa tayo, marami tayong energy. Tapos nung adults na tayo, nagtatrabaho na, ah, meron meron silang salary, 'di ba? They have the money, the energy, but they don't have the time. Kasi nga, 'di ba, puro work. Pagdating naman ng senior or tumanda na, meron ngang pera, pero wala nang energy, wala nang time. Halimbawa, mga nasa 60 years old. So, meron ngang pera, pero wala nang time and energy. Hindi na sila makakapag-enjoy pa dahil matanda na nga, 'di ba? So, ang goal natin is to retire rich and young para ma-enjoy natin lahat. Meron tayong time sa family, meron din tayong energy, at syempre, meron tayong pera para magamit natin yun sa dream lifestyle natin. So, by doing all the things you want without being hindered by money. So, ito yung true financial freedom. Nagagawa mo lahat ng gusto mo without being hindered by money. And also by doing all the things you want without being hindered by time. So, may time freedom ka. Meron kang time sa family mo, nagagawa mo lahat ng gusto mo or hobbies mo, or na gagamit mo yung oras mo in worshiping God. And also by doing all the things you want without being hindered by your energy. So, malakas ka pa. Kaya mo pang gawing lahat and healthy ka. So, meron ka pang time na makapag-enjoy. What is the meaning of being wealthy? Ano ba yung meaning ng wealthy para sa'yo? Sabi ng prof ko, being wealthy is achieving your goals in life. Sabi ng mga classmate ko, being wealthy is having a lot of money. Maraming pera, maraming mga assets, maraming mga material na bagay. Pero para sa akin, hindi yun yung sukatan para masabing mayaman ka. Kasi para sa akin, ang pagiging mayaman is kahit hindi ka magtrabaho, meron pa ring mga income generating assets or mga perang pumapasok sa'yo. Halimbawa, yung mga wealthiest man dito sa Pilipinas, si Henry C. Sa tingin mo, kailangan niya pa bang magtrabaho or pumasok sa SM para kumita? 'Di ba hindi? Kasi siya na yung may-ari nun. Dahil kasi nakapag-build na siya ng income generating assets. So, kailangan maging clear ka kung ano ba yung mga dream lifestyle mo. Step 1, now write it all in category. So, kailangan isulat mo by category lahat ng dream lifestyle mo, halimbawa in terms of house. And then, get the cost of each activities. Halimbawa, sa house nga, ano bang price nung specific na dream house mo? Kung townhouse ba or magpapatayo ka ng sarili mong bahay? Transportation, ano bang car yung gusto mo? Anong price? Lahat ng pangarap natin, hindi yan libre. Lahat yan may price. So, kailangan, para maging clear yung dream lifestyle natin, kailangan specific na isulat natin kung magkano yung dream lifestyle na gusto mo.
Then step 3, total all the cost to your target of your desired income for your dream lifestyle. So, lahat nitong cost na to, ito total natin. So, yun yung dream lifestyle na gusto mo. Yun yung price na yun. So, for example, ito yung ginawa ko, dream lifestyle ko. Sa business ko, ito yung mga expenses ko sa trainings, webinars, 1,500 per month. Sa email marketing, 1,000. Ayan. Total niyan is 22,500 per month yung para sa business ko. Yung sa food ko naman, yung daily food expenses ko, 400 pesos per day. Doon naman, halimbawa gusto ko kumain sa favorite restaurant ko sa Pizza Hut. Ayan, gusto ko kumain once a week with my family. So, ito yung expenses ko per month, 20,400. Ito naman, dream car ko, Honda Brio. Nasa 600,000 plus yung dream car ko. Townhouse, 2 million. Yung sa health ko naman, yung mga food supplement, beauty product, 28,000. So, ito na yung total ng financial freedom expenses ko. Nasa 2 million siya. So, gusto ko i-total nyo rin lahat ngayon kung ilan yung total cost ng dream lifestyle nyo. Kailangan natin maging specific. Okay, dito na tayo. Ito na yung secret na isi-share ko sa'yo para mas mapadali yung financial freedom natin. Itong natutunan ko to from J3 Patino. Hiramin ko lang tong natutunan ko sa kanya. Ito, active income. Una muna, kailangan natin ng active income syempre sa trabaho. Yung salary natin. Sunod, business income. Yung income natin sa business kung may business ka. At yung panghuli, yung portfolio income. Ito yung income na makukuha natin through investment like stock market. Malaki din naman ang return niya, ang kita niya kapag mag-invest ka sa stocks. So what if ganito? Karaniwan kasi sa mga Pilipino, ito lang yung ginagawa through active income lang. Yun lang yung alam nila na sources of income. Sa trabaho lang. Marami kasi na employee mindset lang. Gusto lang nila na laging nasa comfort zone lang. Ayaw nilang mag-business kasi mahirap. 'Di ba? Risky. Marami kang kailangan pag-aralan. So kung ganun lang gusto nila, magtiyaga na lang sila sa rat race. 'Di ba? Hanggang dun lang sila. Ito naman yung ibang karaniwang na ginagawa ng iba. Habang nagtatrabaho, nag-i-invest sa portfolio income. Okay din naman siya, pero mas matagal nga lang siya. Mas matagal mo siyang hihintayin bago mo ma-achieve yung financial freedom. Tapos, optional lang na magkaroon sila ng business kasi nag-i-invest na sila eh. So, habang nag-work sila, nag-i-invest. Wala na silang time na mag-business pa. So, optional lang yun sa kanila. So, mamaya, ituturo ko yung pagkakaiba nun. Dito, nauna muna yung business income. And then yung iba, ginagawa nila nag-i-invest na kaagad. So, ang muna natin gagawin, active income muna. Ako kasi fresh graduate pa naman ako. Kailangan ko muna ng active income. Kailangan ko mag-experience, mag-work. So, look for a job that can support your business and also buy first an income generating asset. So, habang nag-work ka, kailangan may discipline ka sa sarili mo. Mag-invest ka muna sa mga income generating assets like your business. Kailangan mo muna mag-invest sa business.
Because leveraging, eto yon, leveraging working smart, doing less but gaining more because of the power of system and work of other people. So kapag may business ka kasi na gagamit mo yung power of leveraging, kapag may maganda kang business system, dito na magsisimula yung passive income mo eh. Yung kahit hindi ka magtrabaho, meron pa rin pumapasok na income sa'yo. So that's the power of leveraging, and also from the work of other people, kumikita ka. The best time to invest is yesterday. Yan yung sabi ng prof ko. Siyempre, kapag habang may business ka na, kumikita ka na sa business income mo, pwede ka na rin mag-invest. Pero advice ko lang, dun ka muna sa savings. Kailangan mo magkaroon muna ng emergency fund for 6 months expenses mo bago ka mag-invest. So, kasi importante rin yung investment. Kasi ang kasama mo dito is yung time. Sayang yung oras eh. Use the power of compounding interest. So, makakatulong din yung investments para makuha mo yung financial freedom mo. To work for the money to work hard for you. So, halimbawa, ito, active income. In example ko yung sarili ko. I'm working in a banking industry and yung salary ko is 12,000 lang. Yung 30% ng salary ko, gagamitin ko sa business ko. Yung 20% sa savings ko, kasi mag-iipon muna ako for emergency fund. 10%, ito yung para sa church, para sa charity, halimbawa ganun. Pero, etong 10% ko gagamitin ko sa handog. 40% sa expenses ko na. So, halimbawa na nakapag-ipon na ako for emergency fund, yung excess cash ko na 5% to 10%, invest ko na yun sa stock market. So, doon na mag-umpisa. Kasi it's a 5-year work plan. Sa year 1, zero savings ako kasi yung income ko, ginagamit ko pang support sa business ko. And kailangan kong mag-work ng additional 20 hours per week para dun sa business ko. Dun sa year 1. Sa year 2 to 3, halimbawa, 2 to 3 years na ako sa business na yon, kumikita ako halimbawa ng 10 to 20,000 per month. Ito yung business income. So, passive income na siya. By working 20 hours per week, kumikita na ako ng 10 to 20,000 passive income per month. So, tuloy-tuloy na yan hanggang year 5. Kumikita na ako ng 50,000 to 100,000 per month. Passive income yon. So, I'm only working 5 to 10 hours per month of my time. So, imagine, dun sa pinagtrabahuan mo ng 5 years, kumikita ka na ng 50,000 to 100,000 per month. Konting effort na lang yung ginagamit mo kasi 5 to 10 hours per month ka lang nag-work para sa business na yun eh. Kasi meron ng business system. Yung system na yung nag-work para kumita ka. So, you're making your money work hard for you. Diba? So, anong pipiliin mo? Mag-active income ka lang, dun ka lang sa rat race, or eto? Syempre, ako pipiliin ko ito. So, what if, eto, balikan natin to. Inuna muna nila yung active income, sunod yung
portfolio income. Halimbawa, nag-invest sila sa stock market. Example ko to, yung friend ko. My friend May Galam. Pagka-graduate namin, nag-work siya sa land bank. And yung salary niya is 10,000 lang. Nag-save siya for emergency fund for 6 months. And yung pagkatapos niya makapag-save, yung 20,000 na investment niya every month, ayan, 20,000 yung ini-invest niya. So, halimbawa, nag-invest siya in 9 years. 9 years siyang nag-invest. Yung investment niya is 24,000 per week and kumikita siya ng 24% per year. Halimbawa, blue chip company yung pinag-i-investan niya sa stock market and kumikita ng 24% per year. So, ito yung kikitain niya in 9 years. Ito yung portfolio income niya sa stock market. 1 million, mahigit 1 million din siya. Pero, 9 years lang siya eh. 9 years mo lang siya hinintay. What if mag-invest ka pa hanggang 60 years old mo? Mas lalaki pa siya. Yes, mas lalaki pa siya. Pero, do you think it's enough? Okay siya kasi etong income na to i-reinvest mo siya from other income generating assets. Pero, maghihintay ka pa hanggang 60 years old para makuha mo yung total cost nung dream lifestyle mo. Kasi paalala ko sa'yo, every year may inflation. Tumataas yung mga bilihin. Kaya yung naiipon mo is bumababa yung value dahil nga sa inflation. So, kailangan din i-compute mo after halimbawa 20 years yung magiging dream lifestyle mo kung magkano yun. Retired at the age of 30 years old. So, magre-retire na siya at the age of 30 years old. Is it enough for your dream lifestyle? Para sa akin, hindi siya enough. Kasi maghihintay pa siya ng 20 to 30 years. So, mas pipiliin ko na 5 years lang ako maghihintay for financial freedom. What if you only work for an active income? Do you think it's enough? Earning just 10,000 per month, kulang na kulang. Yung iba kasi, nagtsatsaga na lang sa maliit na kinikita, sa active income lang. Kasi ito lang yung alam nila na pagkakakitaan. Ipapaalala ko sa'yo is first step, believe in yourself is the first secret to success. Ito na yung 5-year work plan ko. Dun sa first year, delayed gratification. Sa una, wala kang result. Dahil nga, nag-work ka pa sa business na yun. Kailangan mo ng lot of effort and hard work. Kailangan mo mag-work hard para mabuo mo yung business na yun. And your result is negative. Negative talaga. Wala talagang kinikita kasi nag-uumpisa ka pa lang. Dun sa 3rd year to 4th year mo, halimbawa 3rd to 4th year ka na dun sa business mo, my effort I need to do is still high. So, mag-e-effort ka pa rin na gawin yun. Pero yung results mo rin is low pa rin. So, kailangan mo pa rin mag-work hard. Kasi, it's a 5-year work plan. Kailangan mong consistently na mag-aral at magdagdag pa ng skills mo para dun sa business mo. Doon na tayo sa 5th year. Halimbawa, 5 years ka na dun sa business mo.
and kumikita ka na ng 50 to 100,000 pesos per month. So, no need to do a lot of effort and hard work. Hindi mo na kailangan pang mag-effort ng malaki para dun sa business na yun dahil na-build mo na yung business na yun eh. Dahil sa business system mo, yung system na yun nag-work hard para sa'yo. I can use now the gratification. So, ito na yung delayed gratification. After 5 years, ito na yung hinihintay mo na gratification. The power of leveraging and passive income now are working. So, nag-work na ngayon yung after 5 years na nag-work ka sa business na yon. And my results are high. So, yung result ko, high. After 5 years, nag-benefit na ako dun sa business system na yon. So, ito yung mas pipiliin ko na mag-work hard ako for 5 years. Kaysa maghintay pa ako ng 20 to 30 years para ma-achieve yung financial freedom. I've failed over and over and that is why I succeed. So, sa umpisa, mag-failed ka talaga ng ilang beses. May mga times na mawawalan ka ng pag-asa dahil sobrang hirap talaga. Dagdag pa yung mga negative people. Visualize your dream lifestyle. Remember that you are the creator of your own life. Now focus on your goal. To accomplish great things, we must first dream, then visualize, plan, and believe. So, kailangan araw-araw binivisualize mo kung ano yung dream lifestyle mo. Yung pinasulat ko kanina, kailangan lagi mo siyang nakikita para lagi mo siyang naaalala na yun yung dream lifestyle mo. Take massive action now to learn building your own business. So, kailangan maghanap ka ng business system na maganda na makakapag-build sa'yo ng passive income. So, nandito ako para tulungan ka. Visit me at www.roanjoy.com. So, ito yung mga website. So, try mo lang na i-visit. Get your free ebook and learn my secret strategies in my business system. It's possible to achieve your dream lifestyle and I can help you with that. So, visit mo to. Try mo na i-visit. I'm here to help you. Imagine that this is your goal and you've already reached it. So, imagine mo lagi na yung dream mo, ma-achieve mo siya. So, alam ko na kaya mo yan na ma-achieve. I hope na nakatulong sa'yo itong shinare ko na knowledge na natutunan ko.